Sinabi ni NBA Commissioner Adam Silver noong Martes na hindi pa handa ang mga may-ari ng liga na mag-commit sa expansion, ngunit malaki pa rin ang interes sa Seattle. Sa bahagi ng kanyang question and answer session, matapos ang taunang Board of Governors meeting sa New York, tinanong siya ng KOMO News kung may konkretong talakayan na tungkol sa pagbuo ng komite upang pag-aralan ang issue ng expansion. It's something na sinabi namin sa aming board na plano naming pag-usapan ngayong season, sabi ni Silver. Hindi pa kami handa, pero tiyak na may interes sa proseso. Sinabi rin ni Silver na patuloy na minomonitor ng liga ang attendance at interes sa mga exhibition games, tulad ng paparating na laban ng Los Angeles Clippers sa Climate Pledge Arena sa susunod na buwan, para masuri kung angkop ito bilang NBA facility. Yes, palaging nakatuon ang aming pansin sa mga nangyayari sa iba't ibang arena sa buong Estados Unidos, dagdag ni Silver. Kapag naglalaro kami roon, tinitingnan namin mabuti ang suporta na nakukuha namin sa mga merkado. Alam kong makakakuha kami ng malaking suporta sa Seattle preseason game na iyon. Nauna nang sinabi ni Silver na ang proseso ng expansion ay magsisimula in earnest ngayong taglagas. May patuloy na pag-asa sa Seattle para sa pagbabalik ng Sonics. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Seattle Mayor Bruce Harrell sa mga reporter sa dedication ng Sue Bird Court na mas malapit na kami kaysa dati sa pagbabalik ng Sonics. Binanggit niya ang Board of Governors meeting ngayong Setyembre bilang posibleng mahalagang petsa. Ang chairman ng Toronto Raptors na si Larry Tannenbaum ay nagpahayag ng suporta sa Seattle at hinangaan ang ginawa ng Kraken sa arena. Pinamumunuan ni Tannenbaum ang Maple Leaf Sports and Entertainment na nagmamay-ari rin ng NHL's Toronto Maple Leafs. Nakita rin sina LA Clippers owner Steve Ballmer at former owner ng Sonics na si Clay Bennett na pumasok sa Board of Governors meeting. Ang usapin tungkol sa pagbabalik ng Sonics ay may ugat na halos 30 taon na. Noong binuksan ang Key Arena noong 1995. Bilang bagong tahanan ng Supersonics, nagkasundo si Barry Ackerley at ang lungsod ng Seattle na punduhan ang renovation ng dating Seattle Center Coliseum para sa taong ₱995 sa pamamagitan ng pagbaba ng sahig ng 35 talampakan at pagdagdag ng luxury suites. Then-owner Barry Ackerley and the city agreed to a funding deal to renovate the then Seattle Center Coliseum for the 1995 season. Ang dating CEO ng Starbucks na si Howard Schultz, isang malaking taga-suporta ng koponan, ay bumili ng prangkisa noong Enero 2001 bilang bahagi ng isang investment group. Ngunit, makalipas ang ilang buwan, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa hindi kasapatan ng Key Arena at sinabing kailangan ng Sonics ng bagong gusali. On 2006, lumipad si former NBA Commissioner David Stern sa Olympia at humarap sa isang pagdinig kasama si Schultz upang humingi ng state subsidy para sa bagong sports arena. Hindi umusad ang batas na ito at personal na sinisi ni Stern si Speaker of the House Frank Chop na nagdulot ng paglala ng relasyon ng NBA at Seattle. Ninais ni Seattle Mayor Greg Nickels na panatilihin ang Sonics sa lungsod hanggang 2010. At sinuportahan niya ang huling pagsisikap mula kay Microsoft CEO Steve Ballmer na i-renovate muli ang Key Arena para sa isang bagong arena. Ngunit bago ilabas ang hatol noong June 2, 2008. Nagkasundo ang lungsod at si Bennett na ayusin ang kaso. Umalis ang Sonics sa Seattle. Isang lokal na investment group ang bumili ng WNBA's Storm upang manatili ito sa lungsod. On 2012, sumang-ayon ang Seattle City Council na tulungan ang proyekto ni Chris Hansen na bumili ng lupa sa timog ng Safeco Field para sa bagong arena na sinuportahan din nina Ballmer at pamilya Nordstrom. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of expansion, huli sa laro, tinamaan ni Kyrie Irving ang braso ni Jaden McDaniels at ang bola ay lumabas sa labas ng court. Sa simula,
pinawalang bisa ng mga opisyal ang bola at sinabing huling tumama ito kay Irving. Ngunit tinutulan ni Dallas Mavericks coach Jason Kidd ang tawag. Totoo namang tumama ang bola kay McDaniels, ngunit dahil lamang sa pagtama ni Irving sa braso niya. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran noong panahong iyon, hindi maaaring balikan ng mga opisyal ang isang foul call sa pamamagitan ng coach's challenge. Ibig sabihin, nanalo si Kidd sa challenge at nakuha ng Mavericks ang bola. Sa puntong iyon, leading ang Minnesota Timberwolves ng 2 puntos na may natitirang 47 segundo. Sa huli, nanalo ang Mavericks laban sa Timberwolves, a score of 109-108 sa Game 2 ng Western Conference Finals. Ngunit kung nangyari ang play na iyon sa paparating na season ng Western Conference Finals, tatamaan ng foul si Irving. Inaprubahan ng NBA Board of Governors ang pagbabago sa patakaran noong Martes upang palawigin ang coach's challenge sa mga review ng out-of-bounds violations. Papayagan na ngayon ang mga opisyal na suriin ang mga play para sa mga hindi tinawag na foul at magbigay ng foul call kung kinakailangan. Ang insidenteng iyon kung saan nakalusot si Irving sa foul kay McDaniels ang ginamit ng liga bilang halimbawa ng mga play na sasakupin ng bagong patakaran. Bagamat huli na para makatulong iyon sa Timberwolves sa Game 2, mabuti na lang at inayos ng liga ang dating problematic na challenge system. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, si Steph Curry ay mula sa pagiging MVP ng basketball hanggang sa pagiging isang international superstar. At ang mga fans sa ibang bansa ay talagang nagpapakita ng suporta. Dumating ang Golden State Warriors point guard at Olympic gold medalist sa China ngayon, kung saan siya at ang Sacramento Kings point guard na si De'Aaron Fox ay nasa tour para sa Curry brand. Pagdating sa isang hotel sa China, sinalubong sina Curry at Fox ng maraming tagahanga. Sa mga video na ibinahagi sa X, makikitang naglalakad si Curry sa hotel kung saan siksikan ang mga fans mula pader hanggang pader. Ang mga miyembro ng seguridad ng mga manlalaro ay nagtulak sa mga fans habang sina Curry at Fox ay patungo sa elevator. Mananatili sina Curry at Fox sa China hanggang Setyembre 13 kung saan ilulunsad ni Fox ang kanyang debut signature shoe, the Fox One. At ilulunsad naman ni Curry ang kanyang bagong Curry 12 at 3 karagdagang Curry Flotro models. Habang naroon, magbubukas din si Curry ng kauna-unahang retail store ng Curry brand sa Chengdu. Mula sa pagiging magkaribal, ibinunyag ni Curry na pinirmahan niya si Fox bilang signature athlete ng Curry brand noong nakaraang taon matapos mapansin na si Fox ay isang malaking sneakerhead. Inilarawan ni Curry si Fox bilang isang sneaker-free agent sa isang episode ng Dubs Talk Podcast, November 2023. Sinasabi nila na gusto raw ni De'Aaron na isuot ang mga sapatos na ito, sabi ni Curry. Hindi siya binabayaran para doon. Sa puntong iyon, magsisimula kang magtanong, bumuo ng relasyon. At lo and behold, napirmahan namin siya ilang linggo na ang nakaraan. At tuloy-tuloy na kami. At talagang tuloy-tuloy na nga habang pinukaw ni Curry ang malaking interes sa mga sapatos. Ngunit sa kabutihang palad, handa at nakaistilo silang dalawa nang dumating sa China. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.